6:04. Balitang makatotohanan. Balitang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas. Walang makakalampas. Saan mang sulok ng kapuluan. Luzon, Visayas hanggang Kamindanawan. Basta't may balita. Ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw po ngayon ng Lunes, December 22. December 22 na. 2025. Sa ulo ng ating ACS Balita, higit pisong rollback sa produktong petrolyo kasado na bukas. Ceremonial signing ng BICAM Budget Report itinakda ngayong araw. Dating Governor Pride Henry Teves tinanggal ng CA sa listahan bilang terorista. Publiko hinimok na gamitin ang pinggang Pinoy sa paghahanda ng Noche Buena. Nawawalang bride-to-be dumaranas ng emotional depression. May problema din sa pera ayon sa QCPD. At Mrs. pinatay sa saksak ng mister sa kainitan ng pag-aaway sa Laguna. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello, world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Sa ngalan ni Jerry Baha, ako po, Tina Nolasco. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. ACS Good News. Good news muna tayo para sa ating mga motorista. Aarangkada na bukas ang tapyas presyo sa mga produktong petrolyo. Thank you! Thank you! Sa pagtaya ng Department of Energy, posibleng umabot sa 1.20, 1 peso and 20 centavos kada litro ang rollback sa gasolina. Nasa 1.70, 1.70 naman ang posibleng tapyas sa presyo sa diesel at 1.75 sa kerosene. Ang bawas presyo ay bunsod ng peace agreement sa pagitan ng Russia at Ukraine, gayon din ang pagkakaroon ng sapat na supply ng langis at mababang demand sa merkado. Inaasahang lalagdaan ngayong araw ng mga senador at kongresista ang Bicameral Conference Committee Report para sa panukalang 2026 National Budget. Una nang inihayag sa BICAM na target na maratipikahan ito hanggang sa December 28 at mapirmahan bilang batas ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa December 29. Ayon kay Senate Finance Committee Chair Sherwin Gatchalian at House Appropriation Chair Micaela Swansing, hindi inaasahang mavivito ang Pangulo sa panukalang budget. Samantala, nananawagan ng ilang medical organizations at budget watchdog na ivito ang tinatawag na soft pork barrel o pondo para sa mga programang nangangailangan ng endorsement ng mga politiko. Kabilang dito ang medical assistance for indigent and financially incapacitated patient na nais ilipat ng mga medical group sa PhilHealth. May panawagan din na ilipat ang bilyong pisong pondo ng AIX sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program of 4 Ps para mas direkta ang tulong. Pwede pa bang gawin yun? Dahil budget na yun. Ang gagawin na lang ng Pangulo dyan, ibibito. Kung gusto niya ibito, tatanggalin yun. Ang ibig sabihin kasi ng bito ay pipigilin, puputulin, kakatayin. Pero yung amyenda, alisin ng Pangulo dito, ililipat sa kabila, hindi na niya trabaho yun kasi Kongreso gumagawa nun. Tapos ng papel ng Kongreso. Maliban, kung kapag ka nag-veto ang Pangulo, at least alam po ninyo to, doon sa mga nakikinig sa atin,
kapag ayon sa konstitusyon natin, kung ang Pangulo ay nag-veto ng part or yung kabuuan ng isang batas, i-override naman yun ng Kongreso. Ewan ko, wala pa yatang nagawang ganun. Wala pang nangyayari. Sa konstitusyon po natin, pwedeng i-override ng Kongreso ang veto ng Pangulo. Kaya lang, ako na yon. Medyo, matagal. Hindi, bakbakan na yon. Magkakaroon na ng tinatawag na constitutional crisis. Magbabakbakan yung executive saka yung legislative o yung Congress. Yun, ganun po, para lang maintindihan po nyo. So, kailan nang pirmahan? Ngayon? Ngayong araw. May ballpen na ba yung mga yan? Nagtitinda tayong ballpen. 6:11 na umaga, tiniyak po ng mga senador na ang 2026 national budget na inaprobahan ng Bicameral Conference Committee ay naglalaman ng mas malakas at mas pinaigting na safeguards, may sabon para sa transparency at citizen oversight. Pagbibida ni Senator Kiko Pangilinan, wala nang allocable talks na nagre-resulta sa ghost projects at wala na ring public infra peddlers o political middlemen sa pagtalakay sa pambansang pondo para sa susunod na taon. Giit ni Pangilinan, sa kauna-unahang pagkakataon ay ini-livestream ang buong proseso ng subcommittee at committee hearings pag-aproba ng Kamara at Senado, gayon din ang mismong BICAM. Samantala, siniguro rin po ni Senator Sherwin Gatchalian na may mga itinakdang hakbang para maprotektahan ang mga kontrobersyal na probisyon, partikular ang budget ng DPWH, Department of Agriculture at Department of Health. Samantala, ipinag-utos ng Court of Appeals ang pagtanggal kay dating Negros Oriental Governor na si Pride Henry Teves sa listahan ng mga terorista. Ito'y matapos igiit ng CA6 Division na walang sapat na batayan ng Anti-Terrorism Council o ATC na ituring si Teves bilang terorista sa ilalim ng Anti-Terrorism Act. Sa 45 pahinang desisyon na isinulat ni Associate Justice Ruben Reynaldo Rojas, sinabi ng korte na nagkaroon ng grave abuse of discretion ang ATC. Kasabay nito ay pinag-utos din ng korte ang pagtanggal sa freeze order sa mga ari-arian ni Teves dahil hindi rin anya ito makatarungan. Binigyang diin ng Court of Appeals na mahalaga ang laban kontra terorismo, ngunit hindi dapat isakripisyo ang karapatang pantao at due process. Matatanda ang July 2023, ikinonsidera na bilang terorista si Teves, ang kanyang kapatid na si Arnie Teves Jr. at 11 iba pa kaugnay ng pagpaslang kay dating Gobernador Roel Degamo. Kailan sila idineklarang terorista? Noong July 2023. 2023, July. Tapos ngayon lang tinanggal. Sipin mo, tatawagin kang terorista, kapag ka terorista ka, nilabel kang terorista, ang daming, unang-una, sino ba ang makikipag-usap sa terorista? Hindi ka makakagalaw, hindi ka makakapunta kung sa terorista ka. Oo, katatakutan ka. Di ba? Ganun po yun. Tapos ngayon, after more than 2 years, saka lang nagdesisyon yung Court of Appeals. Ganun katagal. Sus Mariano Kaindo, nanang ko po. Paano kung maging kapritsyo nung mga nandun sa Anti-Terrorism Council na ilagay yung pangalan mo? Pangalan ni Paring Ray? Hindi ba? Malabelan ka lang. Dapat yata mabilis ang kilos ng Court of Appeals dyan. Kapag ka merong inilagay na binansagan terorista, merong umapila sa kanila, tinignan mga dokumento, ito ba'y totoong terorista o hindi totoong terorista, dapat naman siguro nagdidesisyon agad ang husgado. Huwag abutin ng 2 taon. Dapat urgent yan. Kasi bawasakin mo na yung buhay ng tao Hindi ko kilala yung, ang alam ko lang na, ang Pride lang nakilala ko Pride washing machine detergent. Itong, ano pangalan? Pride Teves, Henry Teves. Henry Pride Teves. Pero palagay ko naman, Court of Appeals, kung nakikinig kayo, or Supreme Court for that matter, baka naman pwedeng, kung papaanong ang mga mamamayan, inaapura ang ICI, ang Ombudsman at iba pa, na magdesisyon sa flood control issue. Dito rin naman sa mga ganito. Isip-isipin ninyo, terorista ka for 2.5 years tapos hindi naman pala totoo. Anak ka ng bakang dalaga. Kaya tubig. Hala sa 6:15 na umaga. Sige, kumain muna tayo bago daw tayo uminom. Okay, sabi ni Kakiko.
Inikayat po ng National Nutrition Council ang mga pamilyang Pilipino na gamitin ang pinggang Pinoy bilang gabay sa paghahanda ng pagkain ngayong holiday season. Ayon kay NNC Regional Nutrition Program Coordinator Aileen Blanco, mas mainam kung mas maraming gulay ang laman ng plato. Sarap. Pero sa mga bata, ayaw to eh. Ngayon, kalahati ng pinggan ay dapat puno ng prutas at gulay. At mas maraming gulay, mas mabuti. Iminungkahi rin ni Blanco na bawasan ng pagkain ng mamantika. Parang malungkot yun ah. At maraming carbohydrates. Alam mo ba, Tina, nung bata pa ako, bago ako pumasok sa eskwela, may kaning lamig. Tapos bubuhusan ko lang ng mantikang baboy. Tapos may asin. Tapos asin o kaya toyo. Ay, bakbakan na. Bakbakan na. Ito, bawasan daw. Paano yan? Bawasan daw ang pagkain ng mamantika at maraming carbohydrates. At iwasan ng mga processed food tulad ng ham. Patay tayo. At instant noodles. Dahil mataas ang mga ito sa sodium at preservatives. Ang pinggang Pinoy na binuo ng Department of Science and Technology na tinatawag ding KJ ay isang visual guide para sa balanseng pagkain. Hindi, totoo po ito. Tama po, sundin po natin ito. Hindi lang tuwing holiday season, kundi pang araw-araw. Pang araw-araw. Importante po itong payo na, kaya nga tawag sa kanila, National Nutrition Council Pinapayo po nito na kalahati ng pinggan ay prutas at gulay, 1/4 na protein-rich food gaya ng karne, isda at beans, at ang natitirang 1/4 ng plato ay carbohydrates tulad ng kanin o pasta. Dagdag pa ni Blanco, mas mainam ang pagluluto sa pamamagitan ng pag-roast o pag-bake kaysa pagprito upang mas maging healthy ang pagkain. Para yun. So, mas mainam palang inihaw kaysa prito. Saka yung baking, yung bake mac, baked potato, baked tahong. Lahat ng lahat ng bake. Ayos. Eto, sa Mandala, inaasahang tataas ng 5% ang dami ng mga sasakyan sa North Luzon Expressway o NLEX ngayong panahon ng Kapaskuhan. Ayon kay NLEX AVP for Traffic Operations Robin Ignacio, tinatayang hanggang 17,500 ang madaragdag sa 350,000 na normal daily average ng mga sasakyan sa NLEX. Samantala, abot naman sa 1,000 ang madaragdag sa arawang bilang ng mga sasakyang dumaraan sa Connector Road habang 4,000 sa SCTEX. Git ni Ignacio, tumaas na ang volume ng mga motorista simula noong Biyernes, ngunit mas darami ito sa December 23 bukas hanggang sa bisperas ng Pasko. Nasahan po namin itong weekend na to, talagang marami na pong bumiyahe. Pero ine-expect po natin na sa December 23 ng hapon meron pa rin po tayong mga bibiyahing mga kababayan po natin. At tuloy-tuloy po siguro hanggang baka hanggang madaling araw na po ng 24. Si NLEX AVP for Traffic Operations Robin Ignacio. Yan, live ba to? Itong nakikita Live natin yan, ito? live feed. Sa NLEX, tingnan nyo po, yung Mindanao Toll Plaza, ayan, medyo alam mo, ang daming dumadaan dyan, pero matraffic yung Mindanao kasi ginagawa nga yung subway dyan. Tapos ito namang Valenzuela Interchange, kita nyo, maluwag po ang daloy ng trapiko, magkabila, gumagala. Maganda pong magbiyahe ngayon. Yung pong mga bibiyaya, talagang hindi naman na kayo papasok ngayong week na to, mag-umpisa na kayong bumiyahe gamit ang NLEX. Masarap pong bumiyahe, pero nung Sabado, Katina, Sobrang traffic. Sakaling, tama, particular nung Sabado, grabe po yung southbound ng NLEX. Mula po umaga pa lang ay nung umuwi ako tapos sa Nueva Ecija, nung bandang hapon hanggang doon na sa may balagtas ang buntot. Oo, sobra nga. Maraming naipit dyan. Napakahaba po ng pila hanggang sa Balintawak na raw yun. Kasi nga naman, pagka umakyat ka ng Balintawak na gano'n, ay yung palengke ng Balintawak, napaka-traffic. Daming namimili. Yung mga taga-traffic MMDA, mga taga-traffic ng QCPD, baka pwedeng, at saka ng Quezon City government, baka pwedeng magdagdag kayo ng tao dyan. Iba kasi nagpa-park. Doon na ka nakapark sa gitna Doon nagpa-park. wala na ngang kakapiraso na nga lang pwedeng daanan sa EDSA dahil may busway dyan.
Magpapark ka pa ng, halimbawa, yung may magkakarga Mabibili, o oo. magdidiskarga. Ay, nako. Medyo disiplinahin po natin ang ating mga motorista na gumagamit ng lalo niyang EDSA Balintawak area. Mother, nakasulat na tayo sa MMDA? Sulat na tayo. Ikaw na lang, Mother. Kayang-kaya mo yung Mother. Sulatan mo, pengi ka mong ticket ng Metro Manila Film Festival. Yung pala. Alas 6:20 na umaga. Naimbag gabigat kada kayo amin na po. Agriing kayon, gising na. Dumaranas ng emotional at financial problem ang missing bride-to-be na si Sierra Di Juan na iniulat na nawawala ilang araw bago ang kanyang pagpapakasal sa matagal ng karelasyon na si Mark R.J. Reyes. Ito ang ibinunyag ni Police Colonel Randy Glenn Silvio, Direktor ng QCPD, matapos sumailalim sa digital forensic examination ang mga gadget ni Sierra. Batay sa resulta ng digital forensic exam, sinabi ni Silvio na dumaranas si Sierra ng personal dilemma, emotional distress at financial problem dahil na rin sa sakit ng ama at sa nalalapit nilang kasal ni Mark. Nakita rin sa laptop ng nawawalang bride-to-be na may mga searches ito tungkol sa pagpapagamot na maaaring humantong sa kamatayan at epekto ng overdose. Huling nakita si Sierra noong December 10 sa isang gasoline station sa North Fairview, Quezon City bandang 1:30 ng tanghali matapos magpaalam na bibili lang ng sapatos na isusuot sa kasal. Pero itinatanggi po ito ni Mark Nung RJ. boyfriend, oo. Sabi ni Mark RJ, wala naman problema dun sa kasal. At sa Sobra nga pera. daw yung budget. Oo, yun ang mismo si ginamit niyang term. Sobra Sobra. nga daw yung budget. Tapos ano pa, yung sa tatay na may sakit, covered HMO. naman daw ng insurance. Tapos yung sinasabing pag-search ng mga gamot-gamot na to, kasi daw may problema para sa acidity. Kaya daw tinitingnan kung may epekto baka pag uminom siya, ma-overdose siya. Hindi dahil sa gustong mag-overdose sa droga na yun. Oo, o kaya medicine. lumulutang ngayon yung espekulasyon na baka iba pa ang dahilan. May iba pa. Dapat Oo. siguro tuloy-tuloy pa investigasyon dito. Samantala, patay ang isang misis matapos pagsasaksakin ng ilang beses ng kanyang mister sa gitna ng kanilang pagtatalo sa Pakil, Laguna. Dead on the spot ang biktimang kinilala lamang sa alias Jen habang tumakas ang suspect na si alias Toto matapos ang krimen. Sa report ng Pakil Police, naganap ang krimen pasado alas 12 ng madaling araw kahapon sa tapat ng Manila Water Station na nasaksihan ng isang sekyu. Sa kwento ng testigo, narinig niyang nagtatalo ang mag-asawa hinggil sa isyu sa kanilang pamilya. Sa gitna ng mainitang pagtatalo ay napiko ng mister at kinuha ang dalang patalim at pinagsasaksak ang misis sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan bago tumakas. Alas 6:23 na umaga, susunod! Tito Boy! Nako, si dating Secretary Manny Bonoan, umuwi na ba? Yan at iba pa sa pagbabalik ng ACS Balita. Achi Ahya, Mr. Janong Tang, Lakyam Jap Sahun 623. Walang balitang makakalampas saan mang sulok ng kapuluan. ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Hi! Maganda morning! Anong araw today, kumbatsera? Today is Laundry Day Friday. Yahoo! At pag Laundry Day Friday, all you need is Pride washing machine detergent. May triple stain away formula kaya tanggal ang makapit, madikit at malupit na dumit mancha kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride. ACS. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Magandang morning sa lagi nating taga-subaybay sa YouTube, si Ma'am Teresita Atienza. Thank you so much po sa inyo. Good At kay morning. Rosario De Vera. Ayan, Rosauro De Vera.
Pagka ba Rosauro ay lalaki? Pag babae, Rosario. Hindi, Rosauro. Hindi, meron Rosauro. kasing Rosauro. Meron akong kilala. Rosario naman, babae. O, Rosauro. Ay, kung ano man. Babae Good ka man o morning. lalaki. Rosauro de Vera na laging nakatutok sa atin. Thank you. Buong taon ay nandiyan po kayo para kami ay suportahan. Alas 6:27 na ng umaga, tuloy ang mga balita dito sa... ACS Balita. Hindi pa rin umuwi ng bansa si dating Public Works Secretary Manny Bonoan. Sa kabila ng deklarasyon nitong hanggang December 17 lang siya sa Amerika. Ayon kay Bureau of Immigration spokesperson Dana Sandoval, wala pa silang natatanggap na anumang dokumento o report na nakabalik na ng Pilipinas ang dating kalihim. Matatandaan lumipad patungong Amerika si Bonoan noong November 11 para umano samahan ang kanyang asawa na isa sa ilalim sa isang medical procedure. Pero sa mga balita, Tina, ay nagpaabot na ng pakikiramay itong si former Secretary Manny Bonoan sa pamilya nitong si Undersecretary Cathy Cabral na magugunitang sabihin na natin, sabi naman ng otoridad na nag-suicide diyan po sa Tuba, Benguet noong Huwebes ng gabi. Samantala, sa susunod na taon na itinakda ang arraignment ng kontraktor na si Sara Diskaya sa isang korte sa Cebu. May kaugnayan ito sa kasong graft at malversation na isinampa laban sa kanya dahil sa 96.5 milyong Ghost Flood Control Project sa Davao Occidental. Ayon sa National Bureau of Investigation, nakatakdang humarap sa Regional Trial Court Branch 27 sa Lapu-Lapu City alas 10 ng umaga sa January 13 si Diskaya. Magugunitang inaresto ito ng NBI noong December 18 sa loob mismo ng NBI headquarters sa Pasay City, saka inilipat sa Cebu kung saan siya kasalukuyang nakadetain. Alas 6:29, maupay nga aga, mga kasangkayan, mga kabugtuhan, mata na kamo, gising na! Posibleng tumaas ng 1.25 bawat kilo ang presyo ng karneng baboy ilang araw bago magpasko. Ayon kay Agriculture Assistant Secretary Genevieve Guevara, naglalaro ang presyo ng baboy sa 330 hanggang 370 bawat kilo sa mga pamilihan sa kasalukuyan. Yun naman siguro 1.25 sa baboy, hindi mo naman mapapansin yun. Mararamdaman. Hindi ba? Baka maisipan pa ng mga nakikinig sa atin yun, taasan nga natin. Oo, higit sa piso. Oo, hindi kasi yung 1.25, pagka ganun lang ang galaw, okay lang yan. Nakakatawad ka nga sa palengke, di ba, Mother? Pag namamalengke tayo sa palengke, pag palengke ka na malengke, namili. Pag 301 o 300 na lang. Okay, hindi lang. Pag minsan nga, kapag halimbawa, yung baboy 330, tapos bili ko ng 2 kilo, pwede ba, ko na lang, 320 na lang. Sige, 2 kilo naman bibili mo. May mga ganun talaga. Yes, sa pwede kang palengke. tumawad sa palengke. Kaya kung ako sa inyo, sa palengke kayo tumawad, subukan yung tumawad sa grocery, baka mapagalitan kayo. Iniimbestigahan na ng pamahalang lokal ng Bacolod na ang umano'y mga panis na pagkain Nako. inihanda sa Employees Day noong Biyernes. Ayon kay Mayor Greg Gasataya, inatasan niya ang lahat ng department at office head na magsumite ng detalyadong written reports hinggil sa reklamo ng ilang empleyado kaugnay sa umano'y panis na pagkain ipinamahagi sa naturang pagtitipon. Mariin itong kinondenahan ng alkalde at iginiit na ang kalusugan at kaligtasan ng mga empleyado ay hindi dapat nakokompromiso dahil sa kapabayaan ng mga organizer ng event. Git ni Mayor Gasataya, nasa 3.2 million pesos bayan yan? sa Bacolod. Sa Bacolod City mismo. 3.2 million pesos pala ang perang ibinigay ng LGU sa Bacolod City Government Employees Union para doon. Kabilang ang pagkain ng nasa 6,650 attendees. Ang laking pondo tapos panis. Nako. Baka palagay ko yan na hindi naman sinadyang napanis. napanis yan o kaya yung bang pagpapackage. Mainit pa, binalot na. Tama ka. Saka yung oras siguro. Halimbawa, anong oras makakainin yan? Oo. Halimbawa, kung ang event ay gabi,
Yun na. Tapos nagluto yan, umaga pa. Siyempre sa Pinipake. dami. 6,000 6,000 eh. Oo. Kadalasan yan, Katina, ang ginagawa ng mga... Oh, dahil mahusay ka dyan, paano ba Oo, dapat? Ang ginagawa ng, kliyente ay maghahanap ng kung 6,000 employees, ataduhin. Iba-ibang supplier. Halimbawa, oo. ano ba gusto ng ating mga guest? Gusto po namin ng fried chicken. Fried chicken, fried chicken, saka spaghetti, fried chicken o kanin, makasama kanin. Tapos may gulay, merong may dessert. dessert. Oo. May dessert. Tapos mayroong soft drinks. Sa totoo lang, kung chicken naman, hindi naman mapapanis yun eh. Hindi ba? Pero Hindi basta-basta. yung spaghetti, Madali yung mapanis. mapapanis yun. Oo. Kung kanin, hindi naman kagad mapapanis yun. Kung hindi naman mainit ang panahon, kumakain nga tayong lamig eh. Oo. Hindi ba? Ang ibig sabihin, yung 6,000, napakarami nun. Imaginein mo yung time and motion ng pagluluto nun, ng, chicken lang yung pinag-uusapan. Gaano karaming... Kakataying manok. Di ba? Gaano Oo. karaming manok yun. Oo. Pero para mas madali, ako suggestion ko lang sa mga ganito karami. Event. Halimbawa, 3 supplier ang kunin mo. Kumuha ka ng... Hati-hati sila, pero isang putahe lang. Pero isang putahe, para walang lamangan. Halimbawa, Jollibee. Jollibee, McDo. Ano pa yung isa? Yung, KFC. KFC. Tapos yung presyo, takdaan mo ng presyo. Ewan ko naman, pagka 2,000 pack ng chicken rice o kaya chicken spaghetti, mag-uuna-unahan pa pababaan pa ng presyo yan eh. Oo. Pero yung 6,000, marami yun talaga. Sobrang dami. Ako sigurado ko hindi sinadya yan dahil lang sa... Posibleng may pagkukulang. May pagkukulang yan. Oo. Siguradong may pagkukulang pero hindi sinadya yan. Kaya kailangan may pananagutan. Nagatid sa kabuuan ng ating ACS Balita, ito po si Anthony Taberna. At ito naman po, si Tina Dolasco. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ay, doon po sa mga nanonood sa atin sa barangay... saan ba? Wala pa? Nag-iikot pa. Nag-iikot pa. Ako, talagang ako. Gustong-gusto kong sabihin. Tapos ngayon, pag hindi ko sinabi, kagalit ka. Saan ka? Saan ka ngayon, Yuel? Nag-iikot, traffic. Sa Sogo. Sa Sogo. Lahat po na nakikinig sa atin sa Sogo Hotel, umalis na kayo. 3 oras lang kayo dyan. Biro lang. Oras po natin, Achi, Mr. Jalom Tang, Lakyam, Samsihon, 6:34 ng umaga. Balitang makatotohanan. Balitang humahataw. Humahagupit. Lumalatay na komentaryo sa Himpapawid. 2x2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2x2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2x2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2x2. Explosive. Ganito ang nilarawan ni Batangas Congressman Leandro Leviste ang listahan na ibinigay sa kanya ng pumanaw na dating Public Works Undersecretary Cathy Cabral dahil naglalaman ito ng mga pangalan ng mas matataas na opisyal na hindi dating nauugnay sa maanumalyang flood control projects. Ayon kay Leviste, ang kopya ng files na ibinigay sa kanya ni Cabral ay nagpapakita na hindi lamang mga senador at kongresista ang proponent ng mga flood control projects, kundi maging mga opisyal sa executive department, kabilang ang mga secretary at undersecretary na hindi taga DPWH. Sinabi ng kongresista na marami ang masasapul sa kontrobersya kapag isinapubliko na ang listahan, ngunit
Ilalabas lang daw niya ito kapag may go signal si Public Works Secretary Vince Dizon. Paliwanag pa ng bagitong mambabatas, para hindi makompromiso ang kanyang trabaho sa Kongreso, mas maganda kung ang DPWH ang magdedesisyon kung ilalabas o hindi ang mga dokumentong ito sa publiko. Isyu ng bayan, katotohanan, 2x2. At maitim ang balak, magtago ka na. 2x2, si Jerry at si Anthony, narito na. 2x2, Naman naging flash report. Urado ka. 2x2, ang katotohanan, dala nila. 2x2, walang sinasamba pali, maniwala ka. 2x2, hataw ng gusto, tol, umasa ka. 2x2, 2x2. Hi. Take a little walk Maganda morning. down and go across the track. Magandang umaga, bayan! Do as Ito po si Anthony Taberna. crack Umahabol si Jerry Baha. secrets lie. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 Humming while sa umagang ito ng Friday! Yuhuu! past the mills, past the Nakauwi na ba kayo? Baka naman yung iba dyan ay nag-uwian na, hindi ba kayo babalik? Hindi ba kayo naaawa sa amin? in the dust. Kaming mga nagtatrabaho, si Mother, si Don Carlos, si Yuel, si Ara, si Tina, si Kisses, si Het. Mga nagtatrabaho kami, samantalang kayo ay nandyan lang, His arms tell you nagbabakasyon na. good boy. Sabi ni Mother, hindi kami malungkot, marami kami parapol. Took you a lifetime to Mamaya ba, Mother? Mamaya? Mamaya na. Yun ang mga, oy, sa lahat ng mga taga-DZRH dyan. again. So Samang departamento ng DZRH dito. go thing Mamaya na ang year-end party ng DZRH. Anong oras, Mother? Alas 6. O alas 4 pa lang, nandun na si Giselle Ricaport. names through this disappear. Para pakainin nyo, para tumaba. His coat is a red right hand. Sila Val Gonzales, mga reporter. Alam nyo, pagka mga ganitong panahon, lumilitaw ang talent. Lalo na pagka malaki premyo. Basta tandaan po natin, ito naman ay para na kaming sirang plaka dito. Huwag magmamaneho pag nakainom. Sabihin, hindi naman ako lasing eh. Nakainom lang ako. Naku! Expect you feel like Huwag ka ng mga tuwiran pa. oh, don't you Sana nga ay dumating yung panahon, yung napapanood natin na ara sa K-drama, no? Yung pag may nagiinuman, yung mga team dinner, tapos may kokontakin yung mga nag-inuman, no? Na isang driver, na ang mamaneho hindi ng driver na yon, yung sasakyan nung pasahero niya, di ba? Kumbaga meron talagang ganung trabaho, maging driver lamang, nakatiwa-tiwalang driver. Kesa naman yung magmamaneho ka tapos sasabihin, hindi ako lasing. Oo. Ikaw na lang hindi nakakaalam na lasing ka. Pipilit mo, magmamaneho ka, makaka-accident ako. Yun ang problema, di ba, paring Het? Di ba? Yung iba pa, mas matindi. Ang minamaneho, motorsiklo. Parang kumakanta siyang, magdadrive ako hanggang langit. Ingat, basta ingat po tayo. Walang problema na mag-enjoy sa mga year-end parties. Lalo na kung ang kasama natin ay ating mga kaibigan, ang ating mga mahal sa buhay, mga katrabaho. But at the end of the day, sabi nga, ang pinaka-importante dyan, nakauwi tayong ligtas sa ating pamilya na masaya. Masaya, buo. Walang injuries. Diba? Speaking of injuries, ang tindi pala, Mother, niyang kinukwento mo sa akin kanina, ang injuries pala ni
ni Undersecretary Cathy Cabral ay matindi, no? Kaya maiintindihan natin kung bakit hindi ipinapakita sa publiko yung kanyang itsura, 'di ba? Ang description po, ito po'y nagkaroon na po ng autopsy, no? Tapos may forensic investigators pa tayo. Nag-autopsy. Ito, i-describe ko na lang ayon sa pagkakatanda ni Mother sa description ni Secretary John Vic Remulla. Dahil po 30 meters mula dun sa may kalsada level hanggang dun sa may binagsakan, sa may bangin, sa tabi ng ilog, kung po yun, walang tubig dun sa binagsakan, bato ang binagsakan, walang mga puno, basta bumagsak siya sa bato. Alam niyo na may bato, ang tatalim ng bato diyan. Ano, grabe. Kaya yung pong mukha daw po, yung kanang mukha ni Yusek Cabral basag, ang ulo ay ang likod ng ulo ay basag, ang braso ay bali, ang tuhod ay bali, ang likuran ay, di ba? Na-imagine niyo po 'yon? Napakasakit po nun. At kung ating susundan yung kwento ng driver, maaga pa nandoon na, nag-attempt na, itinaboy lang ng pulis, no? Itinaboy lang ng pulis. Pagkatapos nung tinaboy ng pulis, bumalik doon din sa same area, no? At pagkatapos ay iniwanan nga po siya nung kanyang driver doon. May mga question pa po tayo, pero ang sabi po ni Secretary John Vic Remulla, tigilan daw po ninyo yung pag-i-speculate ng fake death dahil siya talaga yon. Siya talaga yung ayon sa examinasyon, siya po talaga yon. Si Yusek Cathy Cabral po yon. At itatanong po siguro nyo bakit dun siya nagpatiwakal. Sabihin na natin, diretsuhin na natin, gayong ang kanyang pinakakinatatakutan heights, di ba, Yuel? At saka, kaya pinadala ko sa inyo yung video ng tanong ko kay Romy Gonzales nung nakaraan. Kung gaano kalayo yon dun sa may rock netting project na pinuntahan ng Pangulong Bongbong Marcos. Naalala nyo, a few months ago, parang nagbalik siya sa lugar na yon na may significance sa kanya, sapagkat doon po sa project na yon, unang pumutok ito yung nagagalit ang Pangulo. Nagagalit ang Pangulo, naalala nyo, doon sa party na yon ng Baguio City. Party na yun ng Benguet, yung rock netting na hindi tapos, delikado, etc. Nung pala, ayon po sa pag-uusisa nitong nila Secretary, nila Mayor Benji Magalong, yun daw pong tinalunan, kung ganun nga nangyari, ni Yusek Cabral ay isang project site na iniimbestigahan. Yun pala mismo. Kaya tama yung kutob natin. Ba't niya pipiliin yung lugar na yon? Pwede naman, patawarin niyo ako pwede naman dito sa Maynila. Pwede naman sa Batanes, dahil taga Batanes siya. Pwede naman sa Forbes Park. Pwede naman dun sa Corinthian Gardens at iba pa. Pero bakit niya pinili doon? At bakit kailangan niya umakyat? At kailan ba siya umakyat ng Baguio? So, doon po daw sa mga nag-iisip na, hindi si Yusek Cabral yan. Ibang tao yan, yung tumalo na yan. Ibang bangka yan, kaya ayaw ipakita. Tigilan nyo na raw po yan. Ang sabi po ni Secretary John Vic Remulla, gusto nyo yung kayong mga nag-iisip ng ganyan subukan nyo, ako pa magtutulak sa inyo Kung gusto niyo talaga 'di ba dun sa bangin na 'yon, pag hindi na disgrasya hindi namatay. Anyway, tuloy-tuloy pa po ang investigasyon ng mga otoridad diyan, pero dineklara na po ng PNP however na walang foul play at yun po ay isang kaso talaga ng suicide. But again, meron pa pong mga hinahanap, mga dokumento, etc. Pero aling dokumento ba talaga ang mahalaga? Yung bang dokumento na nakuha doon sa Ion Hotel sa kanyang kwarto? O yung pong dokumento na hawak ng isang mama, nakakausapin? Mama na ba siya Parang baby pa Parang baby pa Nakakausapin natin mamaya
yung bang files na yon na nahawakan niya, gaano ka halaga, gaano ka importante. Nga pala, yung bang cellphone ni Yuse Cabral ay nasa pamilya pa? Yung mga gadgets, nasa pamilya. Okay. So, tama. So, pagkatapos na malibing, saka na raw i-endorso. So, saka, kahit naman, ang totoo nung kahit na hindi pa mahawakan, especially yung cellphone, kung meron talagang court order, pwede pong busisiin yan sa pamamagitan ng telco. Kaya pong ma-recover ang mga text messages, mga Viber messages at iba pa, mga phone calls, mare-recover po yan sa pamamagitan ng isang court order. Anyway, yan po ang tinatawag na forensic examination. Sandali po lamang, 6 minutes bago ang alas 7 ng umaga, kakausapin po natin. Kung mag-unload lang kami ng 3 minutong komersyal, tapos ikaw na, para tuloy-tuloy tayo. Congressman Leandro Leviste ng Batangas, para po walang interruption sa ating huntahan. Oras po natin, Achi Ahya, Mr. Jalamtang, Lakyam Gochapsa. 6 na minuto na lang, alas 7 na ng umaga, yung po ating mga kabarangay sa Barangay 6, Amadeo, Cavite, may naglilibot po dyan, mga taga-DCRH po, naghahanap ng mabibigyan ng pera. Lakasan nyo na po ang radyo ninyo. At ang ating word of the day ay foul play. Paring Het, take it away. RH number 1. At Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. Masamang tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, Magtago ka na! Anthony Taberna, Jerry Baha, 2x2. 2x2. 2 minuto na lang po at alas 7 na ng umaga. Kausapin natin si Representative Leandro Leviste ng Batangas 1st District. Congressman, magandang morning. Si Katunying po ito. Kumusta po kayo? Magandang umaga po, sir. Buti po. Opo, gusto ko lang mainggit uli. Na-distribute nyo na po ba lahat yung 250,000 Noche Buena packs ninyo dyan? Lumampas po ng konti. Dami po kasing mga humahabol. Ganun po. Gaano po ang nadagdag? Baka mga 275,000. Grabe, no? And again, ito po ay galing sa inyong sariling pera, hindi po government funds to, Congressman, ano? Opo. At actually, pati yung staff ng Kongreso ay binigyan na rin namin ng tig-isang Noche Buena pack. Lahat ng staff? Opo, parang ngayon lang po may nagbigay sa kanila ng pamaskot. Ganun po ba? Well, anyway, sigurado masaya sila na nandiyan kayo at namigay kayo ng regalo sa kanila. Congressman, puntahan po natin yung pinakamainit pa ring balita ngayon, yung tungkol sa pagkamatay ni Undersecretary Cathy Cabral. Anong nabalitaan niyo po ba ito? Ano ang naging reaction po niyo, Congressman? Nalungkot po ako, hindi dahil lamang ito ay isang individual na may pamilya, kung hindi din dahil maraming importanteng impormasyon alam niya. At at least yung kanyang files ay nandyan pa at sana pwedeng isapubliko ito para malaman ng taong bayan sino talaga ang nagpapondo ng mga proyekto sa DPWH budget. Opo. Kailan po kayo huling nagkausap ni Yuse Cabral, Congressman? Actually, matagal na po dahil hindi na din siya pupunta sa mga hearings sa Kongreso. Pero ang files na ibinigay niya noong September 4 ay nasa akin. At para maintindihan ko yung files na ibinigay niya sa akin, may isang taong malapit sa kanya na nagbibigay din sa akin ng impormasyon mula sa kanya. At nanghihinayang din ako dahil pagkatapos ng Pasko, actually dapat magkita kami para may iba pang mga files daw at iba pang impormasyon na sinabi niya nais niyang ibahagi sa akin dahil I think si Yusek Cabral ay talagang
willing na mag-cooperate sa mga investigasyon tungkol sa flood control projects. At for whatever reason, she was not happy with how the investigations were going. And if I may just say, nanginginayang ako na hindi siya ang ginawang state witness. Dahil ang ICI mismo ang nagsabi sa akin nung bumisita ako noong November 18, si Yusek Cabral ang may pinakamaraming alam tungkol sa mga proyekto sa buong DPWH. Aha. So ang sinasabi po ninyo, may i-correct niyo po ako kung mali, na maling tao ang ginawang state witness? Hindi ko naman po sinasabing hindi dapat ginawang state witness yung mga witness ngayon. Pero I think it's opportunity na hindi din siya ginawang state witness dahil yung mga site inspection ay hindi magbibigay ng impormasyon tungkol sa sino ang nagpapondo ng mga proyekto. Yung files sa Office of Planning sa Central Office ng DPWH ang may ganitong impormasyon. Alam naman po natin lahat na hindi lang mga kontraktor ang dapat managot. Kung hindi din po ang mga politiko na sa likod nila na nag-insert ng mga proyektong ito sa budget. At yun po yung hawak ni Yusek Cabral. Did you officially tell the ICI na gawin pong o i-consider na state witness si Yusek Cabral? Opo, nung nandun ako sa kanilang opisina, sinabi pa nga din nila na oo, siya nga ay mas marami pang alam kaysa kay Bernardo at baka kahit kay Bonoan. Dahil kilala din siyang very matalino, edukado, may mga PhD at yung mga data niya, lahat nakasulat. Kaya ang daming may itutulong niya sana sa investigasyon. Opo. At ay parang call to action na rin sa gobyerno dahil ngayon may mga tao pa na galing sa kanyang opisina o galing sa DPWH na marami ding alam na sana protektahan natin. At kung gusto natin malaman ng katotohanan, dapat natin protektahan lahat ng mga witness mula sa DPWH. Can you specifically mention names po? Yung file na binigay niya sa akin ay may column ng mga nag-encode ng bawat line item. Kaya ang kanyang staff kasama yung mga pangalan na mga encoders ay pwedeng protektahan ng estado. Yung isa din sa kanyang opisina na nag-set ng aming meeting ay sa aking pagkakaalam nandun pa si then Director Alex Bote ng Planning Services ng DPWH. So sa tingin nyo, ito si Alex ay importanteng tao na dapat protektahan ng estado? Kasama ng buong opisina ng Planning Services ng DPWH. Kasi kahit hindi ikaw yung nag-isip, kung ikaw naman yung nag-encode, marami ka din siguro mabahagi. At the very least, ang assumption ko, nasa kanila pa yung files na may kopya din po ako mula sa opisina ni Yusek Cabral kasi nasa mga computer lang naman nila yon. Opo. Yung po bang files na binabanggit nyo na to ay the same files na nakuha ninyo nung yung pinakita nating video. May video pa ba kayo dyan? Ito yung video Actually, ikaw yung unang nag-break nitong video at November pa, pinag-uusapan natin to kasi may ibang mga nagsasabi, bakit ngayon lang natin to binabahagi? Noon ko pa sinasabi tong kahalagaan ng mga files ni Yusek Cabral pero noon kasi hindi siya masyadong sikat. Opo. Nakakahirap sana noon pinag-usapan natin to, pinoteksyonan na natin sana lahat ng mga may ganitong files. Pero yes, these are the files and the files were given to me in the office of Yusek Cabral with Secretary Vince Dizon on the phone to tell Yusek Cabral na ibigay ang mga files na ito. At ako po ay nagpapasalamat kay Secretary Vince na dahil sa kanyang push for transparency, pinayagan na ibigay ang mga files na ito sa akin. Yung binanggit nyo kanina na kung meron mang dapat ding naging state witness ay si Yusek Cathy Cabral,
Bakit? Gaano ba kaimportante yung mga nalalaman niya? Gaano katataas na mga tao pa ba yung kaya niyang ituro na meron siyang kabatiran sa mga kasalanan ng mga taong yun? Unang-una po, ang files na nakuha ko, nakalagay po lahat ng mga DPWH projects sa buong bansa. At para sa bawat proyekto, nakalagay sino ang nagpapondo. At kasama po dito, congressman, senator, pati ang mga nasa ehekutibo. At nabanggit ko naman na din po na hindi lang po yung mga taga-DPWH, pati po mga sekretarya at undersecretary ng ibang mga ahensya ay may mga DPWH budget insertions para sa mga flood control projects. Medyo pasensya na kayo ha. Medyo natutuliro ako doon. Paano ang ibang cabinet members, ibang undersecretaries ng ibang department ay merong insertion sa DPWH o nagpapa-project sa DPWH? Opo, walang kinalaman ang ibang mga taong nakalista sa mga files ni Yusek Cabral sa DPWH projects of flood control. Pero nandoon nakasulat na proponent ng proyekto ng DPWH ang mga taong ito. At ang maaaring isipin ng taong bayan ay yung mga flood control projects ginawang parang bonus o compensation sa mga kawani ng gobyerno. Kasi siguro kung investigahan natin ang mga flood control projects na ito, meron mga mismo yung mga contractor na ngayon iniimbestigahan ng PCI at ng ombudsman ang gumawa ng mga proyekto na ayon sa files ni Yusek Cabral 1 year before ay prinopose ng mga mataas na opisyal ng gobyerno. Hindi lang po dapat yung contractor yung investigahan. Dapat sa bawat isang proyekto, sino ang nagpapondo at lalabas po doon sa files na kasama din po mga kawani ng gobyerno na walang kinalaman naman sa DPWH. Okay, so may congressman, may secretary, pati sa ibang department, undersecretary, pati sa ibang department. Sino pa? Mga senador, may mga senador, I'm sure, opo, sa listahan niya. At actually, Katunying, ikaw naman yung nag-break ng balita na may listahan ng insertions ng mga senators, di ba? Opo. At hindi lang naman po sa DPWH may insertion, pati din po sa BICAM, di ba? May list of it. Lahat ito ay magandang investigahan sana, pero ang lumalabas, hindi nila nilalabas ang mga listahan ng mga insertion sa publiko. Baka dahil pag lumabas ito, hindi lang isa ang matatamaan. Baka buong Kongreso at Senado at Ehekutibo ay matatamaan kung lumabas ang mga listahan. Sa Senado po, meron po bang senador na walang insertion? Sa listahan sa file, according to the files of Undersecretary Cabral? Sa aking pag-aaral ng listahan, wala akong alam na wala. So lahat ng senador ayon o base sa files ni Yusek Cabral ay may insertion? Ako po ay humingi ng paumanhin sa mga senador, pero ayon sa aking pagkakaalala sa kanyang files na may kopya po ako dito sa aking laptop, wala po akong maalalang hindi kasama sa listahan. Ito po ay anong period po, Secretary? Congressman? I'm referring to the 2025 budget. 2025 budget. So, pasensya na kayo, I have to ask this. So, ang inyo pong nanay ay wala po dyan sa listahan o nandun sa listahan? First time for you to ask this, and I can say, nandyan. Tinanong ko siya at sinabi niya, hindi naman niya alam yung mga nakalista dyan. At sa mga senador actually, pinakamaliit ang sa kanya. Pero
tinanong ko siya talaga at sabi niya hindi niya alam ang mga ito, pero kinokompirma ko po na lahat ng titingnan ko ay nandyan sa listahan. Sa listahan ko po, meron akong sariling listahan. I would like to confirm, nag-compare notes naman tayo na ang inyo pong ina, si Senator Lauren Legarda, ang may pinakamaliit nga ay 1 bilyon ang kanyang insertion sa 2025 budget. Yung listahan niyo po, na meron din po akong kopya mula sa iba namang source, ay yung BICAM, I think, insertions, di ba po? Kaya ang nasa BICAM na insertions ng senators ay mga nasa 120 billion pesos sa 2025 DPWH budget. On average, maka 5 to 6 billion per senator. At sa NEP naman, baka mga average of 1 billion lang per senator. Pero kung ano po yung average, yung mami ko ay mas mababa po dahil hindi naman siya nagre-request. Pero parang compensation ang lumalabas ang mga insertions na to dahil kahit naman hindi ka eksperto sa flood control, pinapapili ka pa ng lugar kung saan papondo ng flood control project. Kaya parang naging normal na kung ikaw ay kawani ng gobyerno, may flood control insertion ka. Opo. Gusto ko lang pong sabihin sa inyo na ako'y natutuwa na kahit na nanay niyo po ang pinag-uusapan natin dito, ay hindi po kayo nagsabi na o nag-decline na sumagot. Instead ay sinabi niyong oo, kasama ang inyong ina sa may insertion po. O kasi sa tingin ko, balang araw, lalabas din lahat ng mga files na ito kasi marami naman po may mga kopya sa loob ng gobyerno at ako nga po ay concerned para sa kanila dahil ang daming mga ayaw naman na lumabas ang files na to. Pero kung may dosenang tao na may kopya, hindi naman mapipigilan na balang araw lalabas po lahat ito. Opo, gaano po kadelikado at kaimportante on the other hand na lumabas po o isa publiko ang files na inyo pong tinutukoy? Well, I think kung tayo ay tapat na gusto natin ng comprehensive investigations sa flood control projects, kailangan itong ilabas. At kung hindi ito nilalabas, ang implikasyon ay pinipili lang pala sino ang iniimbestigahan. Kaya napaka-importanteng ilabas ang mga files na ito. Pero gaano naman to kadelikado pag ang pag-uusapan ay yung mga tao po na involved po nandun sa files? I think nakakagulat sa taong bayan na lumabas ang mga files na ito. At if you mean delikado para sa kanila, sa reputasyon nila, sa proponent, opo. Actually, I was thinking delikado para sa mga staff ng DPWH kasi maraming spekulasyon bakit pumanaw si dating Yusek Cabral at ang consensus naman ay hindi naman siya pinatay. Pero baka masasabi natin kahit hindi siya pinatay, maraming may gustong mamatay siya at makinabang kapag ang mga may impormasyon ay hindi na pwedeng tumistigo. At ako ay natatakot para sa safety ng mga staff sa planning services ng DPWH kasi ayaw nga ng marami na luwabas ang mga files na ito. Pero para naman po sa mga proponent sa listahan, maraming mga careers ang maaapektuhan pag lumabas ito. At kaya din ako nanawagan na dapat ang DPWH ang maglabas nito officially kasi ayoko naman ako yung masisi pag may mga maapektuhan dito at baka pati ang health and safety nila ay makakompromise. Ayokong isipin po baka may mga tao na emotionally ma-affect pag lumabas ito. Congressman, yung po bang files na yan, paano nyo siya tinitingnan? Ito po ba ay
ito po ba'y katotohanan o baka naman may mga nakalagay dyan na hindi naman totoo, inilagay lang niya just for the sake of writing it down, o baka naman meron din siyang intensyon in the future na meron pong ilagay na tao dyan, pangalan, pero wala naman talagang kinalaman. Ang files na ito, naniniwala po ako ay totoo dahil ito naman ay internal at hindi naman inihanda para ibigay sa akin. Ang files ay para sa kanilang internal na gamit. At maraming mga notes tulad ng SMB, parang nakalagay doon, ito ay ni-refer ni SMB o may actually column nga para sa internal notes na in-encode eh. Kaya ang isa naman na pwedeng linawin ay baka hindi naman talaga yung taong nakapangalan ang nagbigay, pero baka nirelay lang sa taong yun. Kasi yun nga yung sabi ng nanay ko sa akin, never naman niya kinausap si Yusek Cabral tungkol sa project. Kaya baka pwedeng ipaliwanag paano nakapasok ng mga project na yan sa mga listahang ito kung may mga kumakausap kay Yusek Cabral on behalf of other people. At baka lalabas naman din itong lahat pag balang araw lumabas ang mga files na ito. Meron po bang laman yung files na ang reference ay hindi lang 2025, say 2022 o kaya earlier? Opo, may mga nakita din akong files si Yusek Cabral every year. At para gumawa ng budget kasi, kailangan talaga ng ganitong klaseng mga files. Hindi naman lang po lahat handwritten files, di ba? Opo. May mga Excel spreadsheet lahat. At nandun po sa kanyang opisina at nakita ko din po ang files stretching back many years. Pero binigay po ba niya sa inyo yung files say nung panahon ni Pangulong Duterte o yung umpisa ni Pangulong Bongbong Marcos noong 2022, 2023? Hindi po yung many years back. Pero yung earlier years po ng 19th Congress, meron din akong certain data about it. At ang masasabi ko ay mas maganda kung ang DPWH mismo ang magsa publiko ng lahat ng mga available files nila. Pero hindi po ba fair din na sabihin na kung ilalabas man yung file na to ng 2025, ilabas na rin pati yung iba pang mga files na ang pinag-uusapan ay insertion o ng mga proponents na kung sino-sino? Kaya po gusto ko sana ang DPWH ang maglabas dahil kung ako, baka hindi full picture, di ba? Mas maganda kung maglabas as much as possible na para fair naman na hindi lang yung malaking budget sa recent years ang makikita natin. At sa 2025 naman, pinakamalaki ang budget. Ang 2024 din malaki. Nagkataon kasi na lumaki ang DPWH budget. Pero tama po kayo na magandang ilabas ang lahat. Actually, Katunying, if I can also share one thing. Go ahead pa. Over the weekend kasi may isa akong kasamahan sa Kongreso na nanawagan na ilabas ko na lang ang files. At unang-una, ipinakita ko na po ito sa ICI at sa Ombudsman. At nananawagan ako na ang DPWH ang maglabas nito sa publiko. Pero dahil may isa akong kasamahan na nanawagan na ako ang maglabas, Opo. pwede ko ilabas sa inyong show ang insertions niya. Sige po. Sino po ba yung nagre-request na yan na ilabas yung listahan? Ito po si Bicol Saro Party List Representative Terry Redon. Sige po. Go ahead po. Meron po ba siyang insertion? Opo, kasi ang mga party list ay may tig 150 million pesos na insertion. Opo. Taon-taon sa DPWH budget. At sa kadalasan, para sa mga barangay requested projects tulad ng mga multipurpose buildings o kung ano ang mga
nakikita ko na insertion ng mga party list. Pero nakasulat dito ng Bicol Saro party list ay 150 million pesos construction of road sa Pamplona at Pasacao, Camarines Sur. At ang contractor na gumagawa ng 150 million pesos roads na ito ay si Bicol Gold Rock Sino na po yan? nagkataon ang contractor din ng karamihan ng mga ganitong klaseng mga road projects sa lugar na yon sa Camarines Sur. Kaya sinasabi ko lang din po ito para may sample si Congressman Redon ng listahan ito dahil ang punto ko ay bawat isa sa mga representante sa Kongreso ay may insertion na nakasulat po doon ang proponent at pwede ni Congressman Redon i-check ang files ng kanilang party list at maaari niyang i-confirma na ito nga ang insertion ng Bicol Saro party list. Isa lang pong project yan, Kong? Dalawa po na tig 75 million at parang 73 point something million yung winning price. Kaya parang wala pang 3% ang ibinaba ng mga proyektong ito at parehong kontraktor ang nanalo sa bidding. Kaya baka pwede nating bakit sa lugar na ito puro na lang parehong kontraktor ang nananalo at kung may kinalaman sana ang kontraktor na ito sa proponent. Yun po ay halimbawa bakit mahalaga ang listahan ito kasi basically pwede nating tignan ang mga arrangements ng bawat proponent sa mga kontraktor. Para po kay Congressman Terry Ridon, kung nakikinig siya, you can call us para po masagot nyo yung binanggit ni Congressman Leviste. Pero Congressman, 150 lang po ba talaga yung kay sa Bicol Saro for 2025? Opo, kasi yan ang standard sa Kongreso Walang na extra, bawat walang extra. may 150. May bilyon-bilyon pang iba sa lugar na yon na hindi ko alam kung sila din ay may kinalaman doon. Kasi ang itinutukoy ko ay yung mismong nakapangalan sa Bicol Saro party list. At bawat party list po na may insertion ay naka-indicate din dito na ito din po ang panawagan din ni Congressman Toby Chanco sa Kongreso na malaman dapat ng publiko ano yung insertion ng party list kasi sinasabi nga niya may mga party list na bilyon-bilyon ang insertion pero ang nakita lang natin sino yung district representative, hindi sino yung party list na nag-insert ng project. Pati party list. Okay. Last question ko po. Sino po ang pinakamakikinabang sa pagkamatay ni Yuse Cabral? Sa inyong tingin? Yung pinakamaraming insertion. And according to the files, ay sino po? Hindi naman po pangalan ang pinakamalaki dito. Pero baka kung buhay si Yuse Cabral, pwede niyang ipaliwanag sino ang nasa likod ng mga certain pangalan na ito. For example, last time, sir, on your show, I mentioned may Senti 20 list si Yuse Cabral na 20 million ang halaga sa isang pangalan. Apa. At dahil nandoon ang iilang mga proyekto sa aking distrito ni Congressman Edwin Garjola, maitukoy ko na yung buong Senti 20 list ay kay Congressman Garjola kasi nung ni-research ko naman yung ibang mga project doon, puro mga Garjola-linked companies pala. So yung example na yun, isang proponent, 20 billion. At may iba namang mga list dito na ganoong kalaki din ang halaga. Kaya tens of billions ang pinag-uusapan natin para sa mga pinakamalalaking mga sublist. Pero sana pwedeng ipaliwanag sino ang taong nasa loob ng bawat isa sa mga sublist na ito. Okay. Congressman, thank you po sa pagkakataon at sa pagtitiwala na kami makausap niyo ngayong umaga. Magandang umaga po. Maraming salamat po. Si Congressman Leandro Leviste ng Batangas 1st District. Nako, matindi. Mapapagalitan kaya siya ng nanay niya. Nako, nanang ko po.
Katonying at ka-Jerry. Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2 por 2. 2 por 2. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon, makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Sa ulo ng ating mga pangunahing balita, Congressman Leviste hawak ang files ni Yuse Cabral sa flood scam na kinasasangkutan din ng mga opisyal sa Executive Department. Huling hinintuan ni Yuse Cabral sa Benguet, lugar ng maanumalyang proyektong natapos ng imbestigahan ayon kay Mayor Magalong. Lapses sa implementasyon ng AKAP program, pinuna ng COA. Christmas Exodus, nagsimula na. PNP naka-heightened alert. Pasaherong patungong Singapore hinarang sa NAIA 3 dahil sa bomb joke. At bakuna kontra tigdas sa program muling iaarangkada sa 2026. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Sa ngalan ni Jerry Baha, ako po, Tina Nolasco. Ito po naman si Anthony Taberna at ito ang Pangunahing balita. May nanalo na ba, Tina? May nanalo na dyan sa Amadeo, Cavite. Sherwin Alfaro, go, go, go! Tumutok sa DZRH at manalo ng instant 1,000 pesos sa Pasko Panalo Malakas Promo kasama ang Pride Detergent. Sherwin Alfaro, go, go, go! Sino ang winner? Katina at Katunying, ito, magsasaka ng kape. Yan ang winner natin ngayong umaga dahil tignan mo naman, nakabilad dito sa kanilang harapan ng bahay, yung kanilang kape. Na yung pala doon sa kanyang bukid, siya nakikinig palagi ng DZRH. Magandang umaga po, tatay. Magandang umaga po naman sa inyo lahat. Ang pangalan niyo po? Oben Anakay. Si Tatay Oben Anakay na kayo'y nagsasaka. Opo. At ngayon, ano tong ani nyo? Ilang kilo yan? Siguro yung mga nasa... Pagkahugan nitong sariwa, mabigat. Pagka tuyo, magaan. Mga siguro mga nasa 100 kilos na ito. Kasi dito sa Amadeo, Cavite, talaga dito taniman ng kape. Ngayon na lang ikakaunti na ang aming produkto. At palagi kayo nakatune in sa DZRH habang nagtatanim. Pag naglilinis ho ng bukid, basta aliwan na ho yung makinig ng radyo. Ayan, at paborito yung announcer sa umaga. Si Katunying. Katunying! Ito, adang 2x2. Meron ka 1,000 pesos. Yan natin para sa iyan. Salamat po ng marami. At kapag nakuha mo pa ating word of the day, isa yun yung ating mini component. Ang word of the day ngayon ay foul play. Yon! Dahil dyan, nakuha mo yung ating word of the day, meron kang DZRH mini component. Yo! At syempre meron ka pang DZRH t-shirt. At ang siksik-liglig gumaapaw na Noche Buena at Medja Noche basket ng DZRH at ang pinakamalaki, pinakamabango, pinakamapula Pride with Fabric Conditioner, Korean Strawberry Bloom Detergent Powder with Stain Away Formula. 2 kilo yan. Hindi na kayo magkakape. Maglalaban na kayo. Maraming salamat po, Katunying. Salamat, Tatay Oben. Thank you, Tatay Oben. Merry Christmas ho. Happy New Year! Ingat po. At syempre sa mga nais manalo ng 1,000 pesos lagi tumutok sa DZRH. Baka na susunod nating winner sa DZRH Pasko Panalo Promo kasama ang Pride Detergent. Aris number 6, Sherwin Batal Alfaro DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Thank you, Sherwin. Inihayag po ni Baguio City Mayor Benji Magalong na ang lugar kung saan nagpaiwang mag-isa si dating DPWH Yusek Cathy Cabral
ay malapit sa katatapos lang na investigahan na rockfall netting project sa Tuba, Benguet. Ay kay Magalong, ang naturang proyekto sa may kahabaan ng Cannon Road ang susunod ng subject ng criminal complaint na inihahain ng DPWH. Kita ng alkalde na ipasa na sa ICI at kay Public Works Secretary Vince Dizon ang buong dokumentasyon hinggil sa regularidad sa naturang proyekto. Hawak ni Batangas Representative Leonardo Leviste ang kopya ng file si dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral hinggil sa mga anomalyang flood control projects na ibinigay nito sa kanya noong September 4. Ito ang inamin ni Leviste na nagpahayag ng kahandaan na isa publiko ang listahan, ngunit kailangan anyang hintayin ang go signal ni DPWH Secretary Vince Dizon. Tiniyak ni Leviste na sa listahan ng budget insertion ay hindi lamang mga senador at kongresista ang proponent ng mga flood control projects, kundi ang mga opisyal sa Executive Department, kabilang ang mga secretary at undersecretary na hindi taga-DPWH. Tinututukan ngayon ng PNP ang pagsilip sa totoong sanhi ng pagkamatay ni DPWH Yusek Maria Catalina Cabral. Ito ang inihayag ni Acting PNP Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. Makaraang makumpirma na bangkay nga ni Yusek Cabral ang na-retrieve ng mga otoridad sa may bahagi ng Cannon Road sa Tuba, Benguet. Ayon kay Nartates, kabilang sa mga ginagawang aksyon ng hanay para mabigyang linaw ang kaso ay ang pagkwestiyon sa driver ng yumaong public works official para alamin ang mga nangyari bago ang umano'y pagkamatay ni Cabral. Nilinaw ng National Bureau of Investigation na hindi nila inaalis ang posibilidad na may foul play sa pagkamatay ni dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral. Ayon kay NBI spokesperson Palmer Malyari, tinututukan ng Bureau ang kaso para mabigyang linaw ang mga espekulasyon at pagdududa ng publiko tungkol sa pagkasawi ng dating DPWH Undersecretary. Giti Malyari, dino-double check na ng NBI ang mga dokumentong nakalap nila at ng PNP gayon din ang autopsy report. Ibinunyag naman ni Malyari na ilang kagamitan ang nakumpiska mula sa Ayon Hotel kung saan nanatili si Cabral bago ang umano'y pagkahulog nito sa may Cannon Road sa Tuba, Benguet. Samantala, ito pong si Sara Diskaya at mga kapwa-akusado ay gusto nang bumalik sa NBI. Ayaw na nila sa Lapu-Lapu City Jail. RH15 Giselle Ricafort. Coming, Giselle! Sa tunying tinanagain ang kampo ni Sara Diskaya ng urgent motion para maibalik sa kustodiya ng National Bureau of Investigation mula sa Lapu-Lapu City Jail. Sabi sa DZRH ni NBI spokesperson Palmer Malyari, umapila rin ang kontratista na dumalo na lamang sa mga hearing sa pamamagitan ng video conferencing kung maaprubahan man yung kanyang paglipat. Maging yung 8 kapwa akusado ng kontratista na pawang opisyal ng DPWH nagain din daw ng kaparehong motion. Ayon kay Malyari, pinagpakamento ng korte ang Ombudsman Visayas, gayon din ang NBI sa loob ng 10 araw. Kaugnay ito ng kasong graft and malversation dahil sa umano'y 76.5 milyong piso na ghost flood control project doon sa Davao Occidental. Matatandaang mula NBI, ibiniyahe si Diskaya at ang 8 kapwa akusado pa Cebu noong araw ng Biyernes. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pangunahing balita. Nagbabaga pa rin ang mga balita sa Pangunahing Balita. Pangunahing balita ni Taberna at Jerry Baha. DZRH. Pangunahing balita. This time check. Alam mo ba, Het, hindi lang itsura ang dahilan kung bakit dapat bantayan ng timbang, kalusugan mismo ang nakataya dyan. Di ba, Yuel? Oh, tama. Kasi pagka sobrang taba o sobrang timbang, tumataas ang risk ng diabetes, heart disease at kahit arthritis. At pag nagkasakit ka, apektado pati yung buong pamilya. Kaya ngayon pa lang ay simula na ang proactive health management. Maglaan po ng oras sa exercise at piliin ang tamang nutrisyon tulad ng N+ Gold.
Ang N Plus Gold ay isang nutritionally balanced meal alternative. May 230 calories lang bawat baso, pero puno ng protina, healthy fats at vitamins and minerals na kailangan ng katawan. Kaya kung may senior kang magulang o ikaw mismo gustong kontrolin ng timbang, timplahan na ng N Plus Gold. Isang simpleng paraan para alagaan ang kalusugan. Yan ang tunay na tanda ng pagmamahal. Ipakita ang tanda ng iyong pagmamahal with N Plus Gold. Available sa Mercury Drugstores at ibang leading drugstores nationwide. Hoy, happy birthday pala kay Undersecretary Goddess Libiran. Tinan mo nga naman, Goddess na Goddess, Sang ka pa. Happy birthday, Goddess Libiran. Baka kailangan mo ng palitan ng kotse mo. Baka gusto mo subukan with your family itong 7-seater hybrid SUV, ang all-new Tigo REV Luxury Edition. Starting at just 1,528,000 pesos. Hatid ng all-new Cherry Tigo REV Luxury Edition. Ang high-tech na features, pogi at moderno ay tsura at siyempre sulit na sulit ang halaga. Ito po ang tunay na game changer sa segment na ito. Meron itong 1.5 liters turbo engine at ipinagmamalaking Cherry Super Hybrid System at meron itong 1,400 kilometers na combined EV at hybrid range. Kaya ano pa hinihintay mo, Kuya Jerry Espinilion, Ate Sally Espinilion? Kahit magpunta pa kayo ng Bicol, pwedeng subukan itong all-new Tigo REV Luxury Edition. Mag-upgrade ka na! Baka gusto nyo na ring palitan ang bubong ng inyong mga bahay. Buti na lang may bubong na maasahan. Gawa sa state-of-the-art technology, may aluminum na, may pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tile span. Para sa eleganteng bubong na matibay na, makulay pa, mag-cherry loom pre-painted ka na, Ate Emma Hoya. Hindi ka magbabakasyon? Kung hindi ka magbabakasyon, magpalit ka na ng bubong. Pangunahing balita. 7:45. Number. Katonying at Ka-Jerry. Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2x2. Ay, magandang morning kay ating Shula. Kumusta ba dyan si Kong Domeng Mariano? At magandang morning din at happy birthday kay Ate Ami Agsalud ng Botolan, Zambales. Ate Ami Agsalud ng Botolan, happy birthday po sa inyo. Governor Jun Ebdane, magandang morning. Oy, birthday din pala nitong si Ate Vilma Alejandro. Ate Vilma Alejandro, happy birthday. Binabati ka ng ex-boyfriend mo, si Engineer Chody Alejandro, at ni Kuya Engineer Chito Paz. Kumusta kaya ang mga taga Department of Health? Kumusta na ba yung proposal nyo na i-ban na yung vape? Tama lang, i-ban na yung vape na yan. Tama na yan. Yan ang sabi naman ni Congressman Educado. Mamaya makakausap natin siya. Engineer John Paulo Tan, magandang morning, Kuyang. At magandang morning din kay Kuya RV Victorino at kay Kuyang RJ Dagwapo. Andito na, mabilisan lang, RH23 Edwin Duque. Come in, Edwin. Yes, sir. Alam mo bang napakaaga ngayon itong escalar inspection ng mga paputok dito sa Bukawi, Bulacan, dahil ito'y dumating dito si Regional Director General Ponce Pillones Jr. at ang Provincial Director na si General Angela Garciano. Ang pagpunta nila rito, Katunying, ayaw pang maghanda doon sa pagdating din ng ating PNP Chief na si General Melencio Nartatis para personal na inspeksyonin itong mga paputok kung ito ba'y nakakasunod doon sa mga tuntunin o yung nagbigay na ba ito ng mga illegal na paputok.
Dahil nakadisplay rito, mamaya babanggitin natin yung mga bawal at hindi bawal na paputok. Itong hindi bawal, ay itong bawal, unahin ko lamang. Itong Edwin, okay lang ba na balikan mo kami at tama-tama, interviewin din natin si RD Piñones. Maganda rin na mahila mo siya, no? Balikan mo kami, Edwin, ha? Nandiyan sa area natin at biglang lumakas ang ulan. Oo, sige. Okay. Okay, Maraming salamat. Si Edwin Duque na nag-iinspeksyon ng mga paputok dyan sa Bukawi, Bulacan. Thank you! Katonying at Ka-Jerry. Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2x2. Yung mga addict sa vape dyan, ang DOH pala may effort na ipagbawal na yung vape. Kasi pareho rin daw pala na epekto o mas malala pa kaysa sa sigarilyo. Ha? Akala ko ba yung alternative yung vape sa... mabuti nga. Buti na lang kami ni UL dito, hindi na naninigarilyo, hindi pa nagbe-vape. Vicks Vaporub lang. Sandali lang. Paring Het. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten. And it's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses. Mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. Mula sa aming lahat sa programang Art to Art, ako po si Lisa Makuha Elizalde na bumabati sa inyo ng isang maligayang Pasko at mapayapang bagong taon. Ulang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, Magtago ka na! Anthony Taberna, Jerry Baha, 2x2. Kausapin natin si Congressman Nat Oducado, ang kinatawan ng One Tahanan na Party List. Kong Nat, magandang morning. Si Katunying po ito. Naku, naputol yata tayo kay Congressman Oducado. Meron po siyang ipinail na House Bill. Ito po yung House Bill number, wala pa ng number. House Bill na naglalayong ipagbawal ang paggamit. Ito po, an act banning the use, possession, sale, and distribution of heated tobacco products, HTP, and vapor products, declaring such products as dangerous to public health and providing for strict enforcement measures. Gusto natin siya makausap ng malaman natin kung ba't ba niya naisipang i-file to. Congressman Oducado, si Katunying po ito. Good morning po. Good morning, Katunying, and good morning sa ating listeners, 2x2. Opo, Christmas in advance po. Yes, sir. Officially filed na po ba itong measure na to? Yes po, we filed po nung Friday. So we will get yung bill number this morning po pagpasok natin sa Congress. Opo. Teka muna, just to lay down the predicate, hindi ba yung vape
yan nga yung pinupuntahan ng mga taong gusto nang lumayo sa paninigarilyo. Bakit nyo naisipang ipagbawal din? Opo, yan po yung misconception. Actually, sa tingin ko nga, maling advertising kasi nung una, sinasabi nila na healthier option ang vape. Pero ngayon, Katunying, nakita natin based on evidence na actually vape is actually more harmful. And marami ng global studies ang nagpapakita na meron siyang malaking effect, especially sa lungs. Ang tinatawag nga nila na EVALI or yung electronic cigarette or vape allied lung disease. So yun yung nakita natin and isa sa mga biggest evidence sa Philippines, noong 2024, may namatay na napakabata na 20-year-old. Ganun. Meron ng recorded death dahil sa pagbe-vape sa Pilipinas. Yes, Katunying. And meron pang 6 other cases na in-investigate currently. Doon din ako nasa Katunying, no? Kasi ang bata tapos sa report, healthy lifestyle naman yung bata, nag-exercise, hindi naman nasakitin, pero because of vape, nagkaroon ng lung problem. Oo. Gano'n na ba kadami meron ba tayong statistics kung gaano karami ang gumagamit nito, especially yung mga kabataan natin? Maniniwala ka ba, Kong, yung kaklase ng anak ko na dati kung pa to, mga 2 years back, mga grade 9, grade 8, nagsisipag-vape na daw. Grabe, Katunying. Totoo yan, Katunying. Kasi nakita natin sa global study na 1.2 million as of 2023 ang nagve-vape sa Philippines. 400,000 plus doon kabataan. Naku. Ang nasa Katunying isang study dito sa Philippines na yung mga 13 to 15-year-old, 14% ng that age group ang nakapag-try na ng vape. So nakita natin ang target ng market ng vape is actually yung mga kabataan. And dahil maybe because mura siya, madali i-dispose, ang mahirap dyan, it will create a nicotine addict generation if magpatuloy itong vape natin. Nag-try naman tayo i-regulate yan, Katunying, pero nakita natin na mukhang mas malaki ang magiging problema health-wise na kabataan natin in the future. So I think tama lang na i-ban na natin. I-ban na talaga, as in ban altogether, hindi regulation, hindi yung pag ganitong edad pwede. Wala kahit sino nakaka-access nga, Congressman. Let's focus first on the effect, ano? Ano to? Proven ba to? Meron bang medical science na nagsasabi na itong mga HTPs at itong mga vapor products ay talagang delikado sa atin? Sa kalusugan? Meron, Katunying. Nagkakaroon siya ng lung scarring. Maraming studies. Very abundant ang UK dito. And siyempre, alam naman natin, Katunying, pag may business interest, minsan tinitailor fit ang studies. Pero nakita natin sa real life. In fact, I have a few friends na hospital because of vape. Serious na pagka-hospital, no? Nakita natin na totoo nga na may basis itong mga studies na nakita natin sa UK na may effect siya sa lungs, may effect siya sa brain, may effect siya sa cardiovascular health ng kabataan natin. And I think this is enough reason for us to put a stop to vape. Nakakakon kasi parang pag naaamoy ko yan, minsan kasi Kong, may mga ka-meeting ako, bigla na lang tatalikod ng konti, tapos may hihititin na nabubugahan nga din ako. Ako din nakakaakit din yung amoy Totoo nga, Tunying. Yung flavors niya kasi madaling mabango. Tapos mukhang kilala ko yung kaibigan na yan. Oo nga. Ang problema doon, Katunying, nakita ko sa isang study na may metallic component ang usok ng vape. So, unlike tar na ginagamit sa sigarilyo, which builds over time, ito direct or mas mabilis ang action niya sa katawan. Kinaklag niya ang arteries natin, nagkakaroon ng scar ang lungs natin. So, these are very high risk for our children. And at the same time, sa second-hand smokers, kahit mabango yan, Katunying, hindi Hindi, tama ka. Talagang itong aking kausap, hayamot, sa susunod ay ipagbabawal ko na makipag-usap siya sa akin pag may hawak siyang vape. At pati si Jerry Baha, ipagbabawal ko nang mag-vape. Oo.
So, hindi kasi ang Department of Health, may nabasa akong article dati na mukhang nagpupush na rin na i-ban ang vaping. Yes, Katunying. Kung titignan mo kasi in the long term, mas tataas ang health expenses ng government natin because of the health-related risks brought about by vape. So later on, mabigat siya for our health department to manage. Kasi maraming sakit ang madadagdag. But more importantly, nakita ng DOH na it will affect ang youth natin. Kasi youth talaga ang pinakaunang tinatarget ng vape, Katunying. Yes. And ang hirap naman, ang future ng bansa natin sakitin. Ayaw naman natin ng ganun. So ang gusto nyo, i-ban yung vape, i-ban yung paggamit, i-ban yung possession, ang una-una i-ban dapat yan, importation. Tama, Katunying, kasama ang importation kasi nakita natin majority talaga ng products imported, and at the same time meron tayong na-discover na may nagpapapasok ng illegal na vape product. Tapos hindi natin alam because it's illegal, hindi natin alam kung ano ang totoong content ng product na yun. So etong mga bagay na to dapat na talagang hintuin para wag nang madagdagan pa ang problema natin. We've tried regulation, yes, but it's not working clearly. Sa pag-aaral po ba nyo, mga gaano kalaki na tong industry na to yearly? On an estimate, Katunying, mga nasa 10 billion a year minimum. 10 billion peso a year industry. Palagay ko malaki ang magiging opposition nyo rito, mga lobbyist, especially at Kongreso po ang dadaanan nito. And how confident are you na makakalusot po ito, Congressman? Well, I think, Katunying, ganun talaga. It's the price of leadership. You have to sacrifice if you want to fight for something na tama. I'm not sure how many ang magsusuporta. Pero at least I'm standing up for something that I believe in, and I think it's something that will benefit the next generation. Yes, sir. Congressman, kasama niyo po kami dito. Basta ang kailangan lang ay mas maraming information, especially sa mga parents. Baka nga yung tatay at nanay, pati mga anak, nag-vaping session pa, wala silang kamalay-malay. Uulitin ko na sinabi nyo, lumilitaw pala that vaping is even more dangerous than smoking. Yes, Katunying, I can confirm. Okay. Congressman, salamat po sa inyo. Magandang umaga po. Thank you, Katunying, and good morning sa lahat. Good morning po. Ay, nako, ang laking industriya nito. Sigurado, maraming tatawag. Maraming mga maglalabi sa Kongreso para huwag makalusot ang batas na ito. O paano ka lang batas na ito? At kang bata ka. O paano? Bye! Happy weekend! Woohoo! Damdaming bayan! Susunod na! Little ditty about Jack and Diane, two American kids growing up in the heartland. This time check is brought to you by